Kaya nakakaawa nga rin po itong mga senior citizen natin eh. Tandaan niyo po, nakakaawa yung mga senior citizen natin. Kapag dating ng halalan, laging sila ang binabala, laging sila ang priority. Walang bukod tanging sinasabi ang mga kandidato, kundi yung mga lola ko, lolo ko, di ba? Halos lahat, napakaganda nga. Kung talagang matutupad yan, napakaswerte ng mga senior citizen dito sa lungsod ng Maynila. Kasi napakadami ng plano para sa kanila. Halos sa kanila lahat nagko-concentrate ang mga kandidato. Kaalagaan sila, itataas ang kanilang allowances, monthly allowance. Kaso ang nangyayari, delay na nga eh. Di ba? Delay na. Di ba? Halos delay, hindi nila natatanggap ng updated ang kanilang mga allowance. Tapos may balak pa kayo sabihin na itataas din nyo. Di ba? Mag-isip tayo. Pag kayo gumamit ng mga senior citizen, halos, naku po Mariosep, parang mahal na mahal talaga natin ha. Parang totoo mahal natin ang mga senior citizen. Tandaan nyo po yan, ang mga senior citizen ng lungsod ng Maynila, napakakawawa. Kasi pagkatapos ng halalan at nalukluk na yung nangako sa mga senior citizen, naku po Mariosep, wala na, nakalimutan na sila. Di ba kaya yung mga senior citizen nahihirapan na rin magpa-hospital? Dapat ang ginagawa natin, talagang binibigyan natin ng senior citizen, gawin natin libre ang ospital ng senior citizen, pero wala nangyayari. Di ba? Makikita mo, pumunta kayo sa mga ospital dyan sa Maynila, makikita nyo mga senior citizen nakapila. Di ba? Nag-aantay. Di ba? Mga pamilya, pag dadalhin sa ospital yung kanilang mga tatay, lolo, nagmamadali pa sila, ang bilis, di ba? Dadalhin nila sa mga pampublikong ospital dyan sa Maynila. Di ba? Tapos pagdating doon, ang daming pipila pa. Ako po, Mariosep. Dapat po yan po yung baguhin natin. Yung sistema niyang hospital natin, nakita natin, kung talagang mahal natin ng mga senior citizen, bakit hindi natin ilibre? Free ang kanilang hospitalization. Di ba? Para maniwala sila na talagang mahal na mahal nyo yung mga senior citizen. Di ba? Kaya nga dapat, yung mga gumagamit ng mga senior citizen pag-eleksyon, naku po, wag na kayong papabola dyan sa mga yan. Di ba? Halos lahat yung mga yan sasalita puro sa mga senior citizen. Mahal namin ang mga senior citizen, hindi namin pababayaan ang mga senior citizen. Di ba? Nakakawa lang, nabubudol lang. Kaya nandito po si Kamata at nagsasabi sa inyo lagi, ayos lang yan, ganun lang talaga eh. Nasa Manileño na yan kung magpapabudol tayo, kung magpapautunan naman tayo sa mga politiko na yan na ginagamit na naman yung mga kahirapan natin at paangatin yung mga antas ng pamumuhay natin. Naku po Mariosep, kung yan ay totoo na ipaangatin ang antas ng pamumuhay ng mga senior citizen, naku po Mariosep, hayahay ang buhay nila. Di ba? At wala nang sigurong makikita tayong natutulog sa lansangan ng Manileño. Di ba? Kasi nakakaawa lang eh. Nakakaawa lang talaga yung mga Manileño. Minsan nakakaawa yung Manileño. Ang daling mauto, bibigyan ng isang kandidato, tapos isang kandidato, dodoblehin yung ibibigay, tapos isang kandidato, dodoblehin din. Naku po Mariosep. Tandaan nyo, yung pinakamalaking ibinigay, tandaan nyo po, kawawa tayo doon. Di ba? Yung mga naku po, Mariosep. Kaya po ito, hanggang dito na lang po at medyo mahaba-haba na po yung ating pag-uusap. Masyado nang madaldal si Kamata. At marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod. Napakarami. Tandaan nyo po yan, napakarami. Basta't kayo, payo ko lang, iboto ninyo kung ano yung nasa puso ninyo. Kung sino yung gusto nyo iboto natin na alam natin na talagang makakatulong po sa atin. Huwag tayong bumoto sa mga nangangako, puro pangako, puro ganyan. Huwag na po, tigilan na po natin yan. Isipin naman po natin yung kinabukasan natin. Kinabukasan ng mga apo-apo natin, kinabukasan ng mga anak natin, yan lang po isipin natin. At gaganda po ang buhay ng Manileño. Magandang gabi po at God bless po sa inyong lahat.